Filipino arroz caldo. Papasakaya sa panlasa ng iba't ibang lahi sa buong mundo. Tara, itry natin sa aking mga workmates, mga kamanoy. Let's Interview go! with the most beautiful girl from Indonesia. You tried the food last time, no? Your what's So, the name? A bit Arroz caldo. rice. So, what is your score from 1 to 10? Let's have the score. Food try. Subir arroz caldo last night. Let's try subir. Yes, sir. Really, I So, like it. if you will give score, the score rate from 1 to 10. What is the score of the arroz caldo? Yeah, that one I like really. Very nice taste. I was ready for Mr. Aber from Hyderabad. So yesterday, last night we cooked the arroz caldo. So I would like to ask you now if 1 to 10, what will be the grade or the rate? Yeah, I will give go for Ito po ngayon si Inday. Si Inday po, ayan. Kung ikaw magluluto nun, ano yung mga kakulangan yung sa arroz caldo natin? Pususang po. Kaskusa. कस्तो छ ठिक छ राम्रो छ Apakabarma. हाय alhamdulillah baik baik Malaso. Assalamualaikum abad. Ay wah, samahan niya akong gumala mga kamanoy. At ito yung bisikleta ko sa loob ng isang dekada. Bisikleta lang ang naipundar ni Manoy sa Kuwait. Punta tayo sa Old Souk sa Kabayan. Usually dito ako laging nagmamarket mga kamanoy. At ito yung bungad sa lahat ng mga taga-Kuwait. I'm sure, lalo sa mga Pilipino ko, sa Filipino community. Alam na alam ko ang ano itsura ng Old Souk. Ayan po yung bungad, yung bungad. Yung bungad yung McDonald's. Pag in-straight mo yan, diretso, maraming Pilipino groceries matatagpuan. But usually, I went here in Kabayan kasi hindi na ako pupunta ng ibang lugar para maghanap kompletos ricados na dito. At syempre ang Kudigo di Kalanchaw ni Manoy yan. Kasi malilimutin si Manoy kaya laging nalista. At syempre, of course, si Manoy ay mahilig talaga. Ang isang rule talaga ni Manoy ay laging fresh ang ginagamit. Kasi mas naniniwala ako, yan po yung ating pang-toppings. Naniniwala ako sa sinasabi ni Gordon Ramsay na mas sumasarap ang pagkain pag laging fresh ang ginagamit. At sa akin din naman ay gusto ko madami lagi ang ingredients, ang mga sangkap. Yung mga bawang, yung mga garlic lang, lagi akong kargado niyan. Naalala ko kasi yung tatay ko, mga kamanoy, mahilig talaga magkarga ng mga sangkap yun. At kung nakita nyo ay meron tayong yung kanina, yung glutinous rice, saka yung jasmine yung ginamit ko. Half-half lang yan. Tingnan nyo, ang dami kong mga chinap na mga ingredients. Yan po yung pang-toppings natin. Isineparate ko lang siya galing doon kanina sa pinakuluan ko na manok kasi kinuha ko yung broth niya, yung sabaw yung pinakulaan ng manok. Kasi yun yung gagawin ko na sabaw at yan yung i-chop ko, kukunutin ko yun para gawing toppings. At for the first time akong gumamit nga pala din ng turmeric at nakakamansya ng kami mga kamanoy, no? Yan din yung pinagbirtuhan ko kanina at yan na yung ginawa kong oil para sa panggisa, sa pagsaute ng ating mga sangkap. Kasi andyan yung sikreto, andyan yung lasa nung ating magiging arroz caldo. Yan, sinama ko na dyan at maraming luya. Sa arroz caldo kasi mas masarap para sa akin pag maraming luya. At sinabi kanina ni Inday, si Inday, especially mention si Inday na special request na kargahan ko daw ng bawang, which is favorite ko din. Yan po yung lagyan natin sa sabaw. Yan na po yung kanina yung pinaghalo ko na rice na yun, yung malapot sa yung jasmine at ito na yung resulta ng mga yan yung initial na resulta at ang in between at along the way ang isa sa sekreto din ng arroz caldo para sa akin ay ang Rufina patis. Yung Rufina kasi ang nirecommend ko kasi medyo manamis-namis siya At gumawa din ako for the first time ng chili flakes. Hindi ko alam kung tama yung pagkakagawa ko pero para sa akin not bad yung pagkakagawa ko kasi masarap yung combination ng chili saka ng garlic.
at lalagyan din natin siya ng paminta. At ang ating pangkulay, yung turmeric. Yan na po yung final product. Parang medyo malapit na siyang, parang final product na rin siya. Pero medyo tinimpla ko pa siya along the way. Yan, nilagyan ko ng dahon ng sibuyas at para maging presentable siya. At the same time, nilagyan ko din ng turmeric na ginayat para at least may pangkulay. At ang ating mga toppings, mga kamanoy, hindi pwedeng mawawala yung itlog at yung ginayat, kinunot ko na yung sibuyas at kinunot ko na ito yung manok. Pinrito ko siya, nilagyan ko siya ng paprika kasi alam ko magugustuhan nila yung medyo manghang talaga. Kasi nga yung pagsaserve natin mga kamanoy is mahilig talaga sa manghang. At ibiniyahin na natin ang ating arroz caldo sa Kuwait. Buti pa si arroz caldo, nakapunta ng Kuwait. Yan po yung sentro, yan po yung Kuwait. At least ibinyahe ko muna kayo kahit papano. Kasi I'm sure na dito na ako ngayon sa Shak Kuwait City. At yung po yung Filet Kani Restaurant at yung Kuwait Finance House na bangko, nabulol-bulol na papunta na dyan sa tindahan. Medyo itinutur ko ng konti kasi alam ko na maraming mga ex-Kuwait ang manunood nito at least makita nila yung overview kung ano na yung mga development sa Kuwait. Ito yung mga panahon na mag-serve na ako, i-serve ko na sa kanila. Kaso, ang problema, nag-busy kami. Kaya, ayun, na-serve ko siya ng mga 11:30 na. Around 11:30 na mga kamanoy. May nangyaring hindi inaasahan si Manoy. Pagod mga kamanoy, let's go. Ito yung dala-dala ko. Yung arroz caldo natin. Hindi natin na-serve ng mainam yung food test natin sa ibang nationality ngayon, yung arroz caldo, kasi pagpatak ng alas 8 biglang nag-busy, so hindi ko na individual interview at hindi kami nakakain ng alas 8 kasi biglang nag-busy, biglang nag-rush. So sabi ko siguro ipa-take out ko na lang siguro or iwan ko na lang sa kanila. So far 11:30 bago mag-alas 12 kasi ang uwi namin alas 12. Nabigyan ko pa naman ng konting oras at nabigyan ko ng konting toppings at design yung arroz caldo. At sabi ko sa kanila, let's talk about tomorrow and I will ask you about your test review, your taste test. So tomorrow, bukas natin malalaman ang ating mga feedback. So far sa rinig-rinig ko dito sa ating dala-dala na arroz caldo Filipino arroz caldo, mukhang positive ang kanilang magiging feedback. Pero let's see tomorrow mga kapatid, kasi mas maganda pa rin yung individual na malalaman natin yung kanilang sa loobin, ang kanilang feedback dun sa Pinoy arroz caldo. So ang ating marireview bukas ay Indian saka Indonesian lang, wala yung Bhutan saka wala yung Nepal. Hindi ko nabigyan yung Nepal saka yung Bhutan. Anyway, let's see tomorrow. Abangan natin yung kanilang final review. Siguro mga nasa 5 lang sila, 5 workmates lang siya nabigyan ko. Tomorrow, abangan natin. Alright?